Hello, Chris. Kamusta na? Hi, Marie Chris. Ate Chris, hello! Hi, Ate Chris. Hi, Ate. Hello, Ate Chris. Hi, Ate Chris. Hi, Ate Chris. Hello, Nay-Nay. Actually, nung first na makita kita, yung medyo strict sa sekada. Pero as time goes by, ang tagal din naman natin nagsama. Nabago yun. So, approachable naman, pamasayahin. Kinakabahan ako na sabihin. Ay, sabay ganun. Mga ba? Strict. Masarap ka trabaho. First impression, medyo mataray. Tapos nung nakilala mo na siya ng matagal, mataray talaga. First impression kay Ate Chris, una, kala ko nun mataray. Pero, pag nakilala mo siya, sobrang bait niya. First impression ko sa'yo, tahimik, masungit na mabait. Hindi ko alam kung paano ko explain. Basta yun. Ate, yun lang ang masasabi ko. Ate kita. First impression kay Ate Chris, nung una talaga masungit. Pero habang tumatagal, yun nga, sabi ko sa kanya, bago pa na kami nagkakabanding, umalis na siya, iniwanan niya na kaagad ako. Tayo, nung una ko siya nakita, napakasungit. So, natatakot akong lumapit sa kanya o natatakot ako kahit magtanong. Kasi una ko siya nakita sa meeting ng yung malapit na mag-mention si Ariel at saka yung Polar. So, natatakot ako yung tingnan man lang siya. Parang akala ko sa kanilang tatlo, siya si Pia Claude at saka si Ate Gandhi, siya yung pinaka hindi approachable. Wala ko nakilala si Ate Chris sa email. Ang reaction ko agad babait siya. Tapos nang namit ko na siya personally, masungit siyang tignan. Peace! Pero loves na loves ko yan. Nung una, natakot ako eh. Totoo. Pero, yun, sabi nga nila, ganun ka lang talaga. And, nung mga, ayun, as time goes by, okay naman, medyo may pagkamasungit. Pero, pag nagtanong ka naman, asahan mo yung answer. Good. Very good pala. Actually, yung first impression ko talaga sa iyo is masungit. Sobra. Pero, actually, totoo naman siya, medyo masungit naman. Pero, talagang kalog din naman in some ways. Kapag ka bumanat, talagang maaano ka talaga sa mga banat niya. So bilang kaibigan si Ate Chris, actually hindi naman kami masyado nagkakasama kasi syempre sa may setting ako, tayo siya. Pero once na kunwari umuwi ng gabi, lagi nga ako niyaya na umod na ito kami sa magpatid pa. Actually, hindi lang first impression. Ramdam ko talaga na taray naman ko. Masungit. Siyempre, first impression na. Pero yun talaga yung nakikita ko sa kanya. Pagdating ko, nung pumasok ako dito sa Vista International. Strict sa sekada. Pero as time goes by, ang tagal din naman natin nagsama. Nabago yun. So, approachable naman, pamasayahin. Tapos, sabi ko lang, saludo ako sa'yo sa lahat ng staff na nandito. Ikaw yung consistent sa pagiging responsible. So, nakita mo naman kung gaano kami kakasaway. Namin na ako. Pero ikaw, diretso naman trabaho. So, tanga ako sa'yo. Sana mo ma-absorb ko yung treatment na yun. Mabait na kaibigan at talagang patanong.
Alam mo na yun. Ay, Tawag dito. Bilang ate, namimiss na talaga kita. ingat ka dyan. Nung katrabaho ko na siya dito sa Vistaland, maayos siya, in fairness. Pwede na siyang patayuan ng monumento dahil sa sobrang sipag niya. Kahit may sakit, pumapasok. Tapos, kahit naka-graveyard siya ng gabi, umaga, nagtitaping pa siya. Kaibigan na masasandalan si Ate Chris. Pag kailangan mo siya, lagi siyang nandyan. Tsaka, sobrang matulong niya. Si Ate Chris bilang katrabaho, strict talaga pero may ano naman, kumbaga may grounds talaga kung bakit strict. Kaibigan, mabait. Mabait talaga, mabait. Tsaka bilang ate ko talaga kasi panganay kasi ako sa magkakapatid. So, yun lang gusto ko magaling ako na ate, magaling ako ng kuya. Sa trabaho siguro. Takot ako sa'yo. Kasi takot ako magkamali. Kasi ayoko ma-disappoint ka sa akin. Alam ko, minsan makulit ako. Pero andun yung takot kasi ayoko magalit ka sa akin. Lagi ko naaalala yung sinasabi ni EMK na parang magkaroon lang siya ng siguro 3 crease or 4 na crease sa admin niya. Sold na siya. So, ganun siya kagaling, ganun siya kasipag, ganun siya ka-workaholic, ganun siya kadetalyado. Tapos, bilang kaibigan, kahit hindi kami nagkaroon ng time na mag-inuman or mag-banding na parang hindi siya senior, hindi kami mas bata sa kanya, sa kumpanya, parang everyday naman para kami mga friends lang magkaroon sa office, as if naglalaro lang kami, parang hindi sinaseryoso yung ginagawa, parang gano'n. Tapos bilang ate, lagi ko naaalala yung sinabi niya yung meron kasi akong sinulat na parang speech ko sa graduation. Pinabasa ko sa kanya. Tinanong ko lang kung parang okay ba to ate? Parang ganun. Hindi lang ako nag-expect na magsasabi siya ng kahit ano or what. Parang ang ini-expect ko lang sabihin, okay na yan, pwede lang ganun. Nagulat ako kasi meron siyang sinabi na sobrang pointful. Pointful ng bonggang-bongga explanation ko. Na talagang binago ko yung script ko. Tapos from then on, tsaka ko doon ko lang napatungan na mentor ko siya na pwede ko siya palang mas maging mentor pa kung pwede ko siya maging mentor pa kung tumagal-tagal lang, mas tumagal pa yung pagiging ganun ate niya or pagpunan niya sa mga ginagawa ko ay ginagawa natin. So, tsaka ko din naisip na teacher talaga siya kasi magaling talaga siya sa mga detalye. Ay sobrang the best. Kung irarank ko sa 1 to 10, 10 ka ate. Siyempre, sobrang pulido, tapos lagi may humor, tapos ano pa ba masasabi ko? Hindi mahirap kaibigan at hindi mahirap kasama. As katrabaho naman and friends, si Ate Chris is maaasahan mo talaga siya kapag kami tinanong ka sa kanya, talagang ibibigay niya sa'yo yung sagot talaga na aasahan mo. Then, kapag ka medyo stupid questions talaga, medyo dahil babarahin ka talaga niya. Pero, overall is okay talaga siya katrabaho. Marami ka talagang matututunan sa kanya. Ayun, siguro hindi lang ako nag-person yung lahat kami. Pero sabi nga nila, since ate ka, ayun, teacher ka din daw. So, siguro, yan na yun. Tapos, for me, si Ate Chris,
super sipag yan. Noon, hindi ko kailangan mag-follow up ng seconds. Kasi nagugulat na ako biglang yung pasok. Tapos, ngayon, ayun, ngayon, kailangan ko na magtanong kasi hindi na ikaw yung may handle ng incentives. Sa incentives ko, wala ako nagplano. Promise, ate. Saludo ko sa'yo kanina. Tapos bilang ate naman, mabait mo talaga sa attitude, akala nyo lang talagang mataray. Di ba nakikis? Kita mo sa kanya na pagdating sa work, napaka-responsible. Yung unang kita mo pa lang, ito, tatak PUP. Kung aanga-anga ka, ay naku, yari ka talaga. Kung ayaw mo masabihan. Basta si ma'am pagdating sa work, talagang magaling siya eh. Walang masabi, magaling siya. As in, proud to be Filipino. Bilang kaibigan at ate, pagsabay mo na. Bilang kaibigan at ate, the best. Even though na ako nahihiya ako sa kanya minsan kasi ako, aminado ko na parang ang bagal ko mag-improve sa tagal ko na sa company. Tulad din ang sabi ko sa'yo, Ma'am Chris. Nahihirapan din kasi may trabaho sa company namin. Even though kailangan iwan mo sa bahay kasi trabaho. Bilang ate, actually, siyempre, mas matagal na ang panahon na nandito sa office, lahat naman po dito, ate ko. Pero nung time na nag-JY tayo ng Chris, yun yung masarap na moment para sa akin kasi imagine, kasama ko po kayo at nagkaroon ako ng chance na makilala po kayo, makatawanan po kayo. Ang sarap niyo po pag tumawa, nakakahawa. Nakakamiss. Even though kala mo, yay, masaya, wala na si Ma'am Chris, wala nang magpapagalit. Wala nang papagalitan ako. Pero hindi din. Nakakamiss din po. Ayokong umiyak. Kasi baka maiyak po kayo. Bilang katrabaho, okay siya, very strict, gusto niya maganda yung kalalabasan mo yung pinatapos na work. As kaibigan, very open siya. Open siya sa lahat. Kung may problema ka, katulad mo sa akin, natutunan ako. Open siya na magbigay ng tulong, gano'n. Si Nainay, bilang ate, super thumbs up. Kasi nakikita ko naman na napaka-helpful niya bilang ate. Ingat ka lagi din sa Qatar. Hindi malayo yan sa Pinas. So, doble ingat lang. Saka gumawa ka pala ng Facebook mo naman. Kasi yung nahack mong account, nakapag-asawa na yun eh. Gawa ka na lang ng bago, single. At mag-aasawa pa lang. So, add mo kami na. So, yun ka na muna. Kakapin na muna ako. Text ka lang sa amin pagka kailangan mo ng kausap na hindi na pinong andito lang kami. Gusto ay ka-test. Sige po. Ingat lang din. Thank you, Mama. Basta magparamdam ka para kung ano man lungkot ang nararamdaman mo dyan. Sana makatulong kami kahit pa paano. Nabawasan ng lungkot. Tapos kung yung kung ano man problema, basta kaya namin inform mo na kami. Or ako. Basta take care. Always. Tapos don't forget about us. Maging happy ka na. Yung tipong contented ka na sa buhay mo. Kasi alam ko, dito, hirap na hirap ka before. So, sana ngayon, maging successful ka sa pinili mong career. Good luck dyan kung saan ka man. Balita ko, nasa Qatar ka na ngayon, ate. So, ingat na lang po dyan. And, mamimiss ka namin lahat. We love you, Ate Chris. Chris, napaiyak ko. Yun,
message ko kay Ate Chris, huwag lagi lang mag-iinom, babayaan sa sarili. Tsaka, yun, kasi wala kasi sa CIA. So, dapat magkaroon ka na talaga ng trabaho. Huwag kang mag-alala, hindi ako mag-aasawa ulit kasi hindi ka pa nagkakaasawa. So, yun na. Ingat ka ate, like it, God bless. Ate, naminis na kita. Sobra. Kulang. Parang hindi pa rin ako makapaniwala na wala ka na dito. Yun lang, basta miss na kita. I love you. Mag-ingat ka dyan. Kahit nangyayari sa talaga dito at malaking nawalan, alam ko, at alam namin na that's for your own good. Sana pagbalik mo dito, mga kaspartas ka na napagpapilihan. Tingin ko dyan, kung sana pagbalik mo, kung makikita pa ako ulit, kung mga nalilinis, ng bahay at ayan, asawa ko, both out, kasi yung bawal, joke lang. I love you, Ate Chris, okay, mas Ingat ka lang dyan lagi, Ate Chris, and message mo lang kami kapag bibili ka na ng bahay dyan sa Qatar. Message mo kami. Ingat ka lagi dyan. We will miss you here. Last message, ate, syempre, we want you all to be happy. Sana happy ka dyan and ingat ka lagi. Alam mo, tama si ER. Mas okay yun nandyan ka kasi tama talaga siya. Basta yun na yun. Ingat ka dyan lagi, ate. We miss you. Love you. Ate, miss kita. Sobra. Sana maging masaya ka. Makahanap ka ng kasiyahan dyan. Alam mo naman yon. Tapos ihanap mo na rin kami. Tatlo negra. Hindi, at saka sana kung ano man yung kung sana doon mo makita yung fulfillment mo sa buhay. Tapos, you deserve that. Sa lahat ng tao dito, ikaw ang dapat talaga nandaan. At alam ko naman na walang company na hindi magbibigay sa'yo ng award dahil sa pagiging mo talaga at yung dedication mo talaga sa trabaho is the best. So, ate, sana maging masaya ka at kung mo kaming kakalimutan, magkita tayo dyan. For sure. Malapit na yan, ate. Joke. Ayun. Tapos, sana mahanap mo na sa Starlight. Ate Chris, buti na lang umalis kayo dito. Hindi kayo nababali dito. Masyado kang masipag kaysa dito. Yun lang po. Of course, hindi lang naman siguro ako mag-usapin nito, pero we wish you all the best in life. Sa love life, sa health mo, of course, I hope you live wealthy living, not also healthy living. Sana makahanap ka na ng boyfriend. Meron siguro, ayaw nyo lang po pakilala. Pero kung meron na naman, pakilala nyo sa amin, ha? At baka man pagbalik nyo yan, mag-aasawa na kayo. Invite nyo po kami, ha? Huwag na kami kalimutan. At saka, Ma'am Chris, I love you po talaga. From the heart. Mwah! Ingat ka po dyan. Saka, pag-ipunan nyo po yung republic natin para party-party. Wag na po masyado magsumit. Smile always. Tsaka, alagaan niyo po yung sarili niyo. Kumain po kayo ng on time. Tsaka, hanap na rin ng joke. Yun lang po. Thank you, Nainay. Ingat ka dyan. Got a date with my baby's taking me out
Kakape ko ngayon dahil nakaka-antok gumawa ng komisyon na napakadami. Ako na news. Sabihin ko. Game na ba to? Oo, opo. Rolling na siya? Edited na lang. I-edit naman ko. Ay, TV. Ay, extra camera pala. Ano ba to? Para Big Brother house, nasa conference room. So, yun ka na muna. Kakape na muna ako. Sige, bye-bye.